Magandang hapon po. Muli po, tayo po ay mag-aaral po ng salita po ng Diyos. At praise God po, dahil tayo po ay marami nang natutunan sa mga pastor na nagturo po sa atin ito po sa Rema Pills tuwing 4 PM po ng hapon. So malaking bagay po yung mga pinag-aaralan po natin ngayon dahil ito po ay malaking tulong po sa ating pong Kristyanismo. Iniwala po ako na lahat po tayo ay marami na pong napakinggan at sumusubaybay sa Rema Pills. At ang maganda po dito, hindi lang po tayo sumusubaybay, kundi marami tayong natututunan sa mga tinuturo po ng ating mga pastor. So ako po ay muli mag-share po sa inyo at ang pinag-aaralan pa rin po natin ay sino ang nagsabi na si Jesus ay Diyos. So, doon pa rin po tayo magpo-focus na sino po ba ang nagsabi na si Jesus ay Diyos. Alam ko po sa lahat po ng nagturo ng mga pastor, marami na po tayo na napakinggan na lahat po ng ibang klase na man of God noong unang panahon na nagsasabi na si Jesus ay Diyos. At tiniwala po ko na lahat po tayo niniwala na si Jesus ay Diyos. Ang tanong po sa atin dito, bakit po ba natin ito pinag-aaralan? Kasi para mas lumawak pa yung ating pangunawa na lalo nating maunawaan na si Jesus ay Diyos. Tama po. Kasalan niyo po mga kapatid, yes, na naramdaman natin yung pagkilos ng Diyos, yung anointing. Pero, mahalaga pa rin po na marami tayong matutunan kung ano ba ang kahalagahan nagsasabing si Jesus ay Diyos. Amen po. Ito po ay hindi natin natututunan na marami tayong nalalaman, na magaling ka, maayos ka, kundi gusto ng Diyos na maihayag sa atin kung paano natin may handle na maayos yung buhay natin na sa sarili natin nagsasabing si Jesus ay Diyos sa buhay po natin. Amen po. So ako po ay may gusto pong ibahagi po din sa inyo na isa pong character sa Bible na isa sa pinaka naging matyaga, naging masipag at napakarami pong persecution ang nangyari sa buhay ng taong ito. Isa po siya sa pinakamarami siguro na nasulat sa Bible. At si Paul po ito, si Apostol Pablo. At number 11, sabi niya, ang nagsasabing na si Diyos ay si Paul. Paul called him God. So, siya po isa sa character sa Bible na nagsasabing si Jesus po ay Diyos. Amen po. Alam niyo po, si Apostol Pablo, alam naman po natin siguro, karamihan sa atin, alam po yung character na Apostol Pablo. Isa po siya sa kaaway ng Diyos. Tama po. At siya po siya sa bumabato hanggang sa mamatay yung mga lingkod po ng Diyos. So, si Apostol Pablo po ay naging kaaway ng Diyos ng mga panahon na hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon. At alam niyo po, dumating sa buhay po ni Apostol Pablo na siya po ay nabulag. Binulag siya ng Diyos dahil sa napakasilaw, napakaningning ng Diyos. So, sa pamamagitan po ng pagkapakita ng Diyos kay Apostol Pablo, siya po ay nabulag. At dun po sa paraan na yun, dun po si Apostol Pablo nakakilala sa Diyos. May isang tao pong ginamit para ipag-pray siya para siya ay makakita. Ito pong taong ito ay takot pa na pumunta kay Apostol Pablo. Bakit po? Ito pong sa Apostol Pablo, alam niya na si Apostol Pablo po, galit na galit siya sa mga lingkod ng Diyos. Pero ang sabi po ng Diyos sa kanya, puntahan mo siya at ipag-pray mo. At alam niya po, kung datong taong ito naglakas loob kasi yun ang sabi ng Diyos sa kanya. Pinag-pray niya itong taong ito, si Apostol Pablo, at siya po ay nakakita. At alam niyo po, bago si Pablo po nabulag, ang sabi ng Diyos si Apostol Pablo, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Ngayon ang tanong po, sino po ba kayo? Ang sagot ng Diyos, ako ito na inuusig mo. Ako ito na pinaparatangan mo. Alam niyo po, dahil sa pagkakabulag po ni Apostol Pablo, nahirapan po yung buhay niya. Hindi siya makakita at ang dami niya pong persecution na pagdadaanan dahilan sa pagsunod sa Diyos. Ang sabi po ng Diyos sa kanya, dahilan sa akin, mahirapan ka. Dahilan sa pagsunod mo sa akin, magdudusa ka. Yan po yung pangunahing sinabi ng Diyos kay Apostol Pablo bago siya sumunod sa Panginoon. Tayo po bilang po mga lingkod ng Diyos, alam natin si Jesus ay Diyos. At meron tayong calling, kanya-kanya po tayong pagkatawag na may tinawag sa pamamaraan ng Diyos, iba't ibang pamamaraan na pangusap po sa atin ng Diyos. At iba po ang paraan na binigay ng Diyos kay Apostol Pablo kung bakit siya nakakilala at naglingkod kay Apostol Pablo. Ang sabi kay Apostol Pablo ng Diyos, sa paglilingkod mo sa akin,
mahirapan ka. At doon po sa point na yon, sa dinanas ni Apostol Pablo, doon niya nakilala ang Diyos sa buhay niya. Amen po. Alam niyo po sa atin, lahat po tayo, alam natin na meron tayong Diyos, kinikilalang Diyos. At alam natin na sa pagsunod natin sa Panginoon, tayo po ay mahirapan. Tama po. Exempted, hindi po tayo exempted sa kahirapan. Hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Kasi alam niyo po, ang pinaglalaban po natin dito ay si Jesus. So si Jesus po, noong unang panahon, ang nilaban niya ay tayo po mga tao. Dumaan si Jesus sa napakahirap na sitwasyon, pero nilaban ka ni Jesus. Sa atin po mga kapatid, ilaban natin yung pagka-Diyos ni Jesus sa pamilya natin, sa mga taong nakapaligid po sa atin. Bakit po? Yung mga character po sa Bible, kahit mamatay sila, ipinaglalaban nila na si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Kristo, si Jesus ay tagapagligtas. Nakakalungkot pong isipin, may mailang Kristyano na hindi kayang ipagmalaking si Jesus ay Diyos na natanggap nila sa kanilang mga buhay. Alam niyo po, balik po ako kay Apostol Pablo. Sa Apostol Pablo po ay maraming pinagdaanan. Tama po. Pero kahit marami siyang pinagdaanan, ipinapahayag pa rin niya sa kanyang buhay na si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Diyos na pinaglilingkuran ni Apostol Pablo. Sana mga kapatid, sa buhay natin, ipagmalaki po natin na si Jesus ay Diyos at si Jesus ay Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Hindi natin ikinakaya. Amen po. Katulad po na ito, basahin ko po ang Philippians chapter 2. Verse 5 and 6. Ito po yung sulat po ni Apostol Pablo na nagsasabing si Jesus ay Diyos. Basahin ko po. Ang sabi niya po dito sa verse 5, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Napakalino na sinabi po ni Apostol Pablo na sabi niya, kahit siya ay Diyos, hindi niya pinilit ang kanyang sarili na maging kapantay ng Diyos. So, ipinapahayag na Apostol Pablo na si Jesus ay Diyos na naging mababa, naging magpakumbaba si Jesus. Alam niyang si Jesus ay Diyos, pero sabi niya, hindi niya hinayaan na manatili sa kanya ang pagiging Diyos. Hindi niya hinayaan na manatili sa kanya ang kapantay ng Diyos. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Para saan? Para po sa ating mga Kristyano. Para sa ating mga tao, para iligtas, isave tayo ng Diyos. Amen po. Alam niyo po mga kapatid, hindi naman tinaas ni Jesus na siya ay Diyos eh. Hindi niya tinaas yun. Bagkus ang sinabi niya sa ating mga tao, mahal niya ang tao. Doon yung pamaraan ni Jesus para masabi niya sa atin na mahal niya tayo. Hindi niya pinagmamalaki siya ay Diyos. Pinagmamalaki lang po ito ng mga man of God noong unang panahon. Katulad po ni Apostol Pablo, nagsasabing si Jesus po ay Diyos. Malinaw po na sinasabi niya, hindi niya pinilit na maging kapantay niya ang Diyos Ama. Sa halip na sabi niya, nagpakumbaba siya, binaba niya ang kanyang sarili. Para saan? Para iligtas tayong mga Kristyano. Alam niyo po mga kapatid, minsan sa atin, si Jesus hindi niya nakayang ilaban minsan yung kanyang sarili. Bakit po? Noong mga panahon na siya ay nahirapan, hindi niya kayang ilaban yung kanyang sarili. Ano pong ginawa po ng mga 12 apostol? Umalis sila, hindi niya na ipagtanggol si Jesus sa kanilang mga buhay at si Jesus po ay natira mag-isa. Alam niyo po, si Jesus po ay naghahanap po ng mga kasama, naghahanap siya ng mga kampi, natutulong at magsasabing siya ay Diyos, na mag-aangat sa kanya na siya ay Kristo. Siya ang inatasan ng Diyos na makapagligtas sa atin. Siya ang inatasan ng Diyos para hindi tayo mapahamak. Mga kapatid, sa buhay po natin, kung yung apostol na to, nasa Apostol Pablo, na kahit napakarami niyang pinagdaanan, itinas pa rin niya ang Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, ini-encourage ko po kayo, ano man yung pagdaanan natin, ano man yung sitwasyon na kaharapin natin, sana sa buhay natin, nandun pa rin si Jesus na itinataas natin, nagsasabing, Lord, ikaw ay Diyos na mabuti, ikaw ay Diyos na tutupad sa mga pangako. Kasi minsan nakakalungkot pong isipin, may mga Kristyano na kapag dumaan na sa kahirapan, dumaan na sa mga pagsubok, hindi nila kayang tawagin ng Diyos na si Jesus ay Diyos na kayang magligtas ng buhay ko. Si Jesus ay Diyos na kayang magligtas sa kahirapan. Si Jesus ay Diyos na kayang magligtas sa sakit karamdaman. Amen po. Nakuha niyo po ba ako? Katulad po ni Apostol Pablo, sabi niya, salip ay kusa niyang binitawan ng karapatan niyang ito at mamuhay ng isang alipin. Ipinak siya tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Alam niyo po, hindi niya pinagmamalaki na siya ay Diyos. Si Jesus na to hindi niya pinagmamalaki. Binaba niya ang kanyang sarili para mamatay sa krus. Para tayo ay maligtas. Ang magmamalaki na lamang po dahil sa pagkamatay niya sa krus ay tayong mga Kristyano. Tayo maghahayag sa mga tao. Tayo magsasabi sa kanila na si Jesus ay kailangan mo, si Jesus ay Diyos na magliligtas ang buhay mo. Katulad po ng Apostol Pablo. Sinasabi niya po sa atin dito,
Pinagmamalaki niya, nakilala niya si Kristo, nakilala niya ang Diyos. Pinagmamalaki niya na si Jesus ay mapagkumbaba, namatay siya para po sa ating mga tao. Amen po. So, nakaka-bless lang po yung buhay ni Apostol Pablo na kahit ang dami niya pong pinagdaanan na itaas sa parangalan ng Diyos sa buhay niya, I pray po na maging ganun tayo. Hindi tayo isa sa mga tao na tumalikod na dahilan sa'yo kung bakit si Kristo ay hindi nahayag sa buhay mo. Dahilan sa pagtalikod mo sa Diyos. Dahilan sa paglayo mo sa Panginoon. Mga kapatid, kailangan masalo natin ipagmalaki sa buhay natin na kahit tayo po ay dumaraan sa kahirapan, dumaraan tayo sa mga pagsubok, sinasabi mo pa rin na si Jesus ay Diyos sa buhay ko. Amen po, na si Jesus ay Diyos na kayang sagipin ka sa problema, si Jesus ay Diyos na kaya kang samahan sa lahat ng sitwasyon na kakaharapin mo. Dapat ganun tayo. Alam niyo po, alam ni Apostol Pablo ng Diyos ay kasama niya. Bakit po? Kahit nasa bilangguhan, nagagawa niya mag-worship. Nagagawa niya magpuri sa Panginoon. Bakit alam niya si Jesus ay Diyos na nagsasabi sa kanya, sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. Na si Jesus ay Diyos. Pag sinabing Diyos, siya yung tutulong sa iyo. Siya yung mag-aaruga sa iyo. Siya yung sasama sa iyo sa lahat ng sitwasyon na kakaharapin mo. Kaya nga siya ay Diyos eh. Amen po. Si Jesus, ulitin ko po, naging mababa siya. Hindi niya tinaas na siya ay Diyos. Nagpakumbaba siya. Sino magtataas sa kanya? Tayo po na mga tao na tinulungan niya. Tayo mga Kristiyano na sinave niya. Tayo dapat ang magmalaki na si Jesus ay Diyos. Nagsasabi sa buhay natin. Amen po. Basahin ko pa po ang Titus chapter 2 verse 13. Sabi pa po ito ng Apostol Pablo. Sabi niya po dito, samantalang hinintay natin ang inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag, ating dakilang Diyos na tagapagligtas, na si Hesus Kristo. Si Jesus pa rin ang tinutukoy na Apostol Pablo. Na sabi niya, inaasahan natin yung parating na biyaya, parating na pagpapala ng Diyos na tagapagligtas, na one day darating mayayag siya sa buong mundo. Sino yun? Si Jesus Christ. Sabi niya po dito, hinihintay natin ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo sa gitna ng kanyang kaningningan. One day darating yung time, makikita natin si Kristo bumababa sa alapaap. Makikita natin yung one day. Kasi ipinaglaban mo sa sarili mo na si Jesus ay Diyos sa buhay mo. Amen po, mga kapatid. Kaya nga alam niyo po, mas masusubukan tayo ng Diyos kapag dumarating yung time na tayo po ay susubukin niya. Mas matetes yung faith mo, mas matetes yung paglilingkod mo sa Panginoon kapag dumarating yung time na darang ka sa struggle. Kasi hindi mo masasabi na mabuti pa rin ang Diyos. Minsan madalas, kapag dumarang ka na sa mga problema, sa mga pagsubok. Kaya nga po, sa ating mga kapatid, mas mainam, mas masarap pa rin na kahit dumarang ka sa mga problema, sinasabi mo pa rin ang Diyos ay mabuti sapagkat siya ay Diyos sa buhay mo. Amen po. Naunawaan niyo po ako, naintindihan niyo po ako. Sana po, isa po tayo sa magsasabing si Jesus ay Diyos. Katulad po ng mga apostol, yung mga manapgad ng unang panahon, na kahit marami silang pinagdaanan, na parangalan ang Diyos sa buhay nila, na kahit anuman yung mangyari, sinasabi nila sa kanilang sarili, sa kanilang mga buhay, na si Jesus ay Diyos na tumawag sa kanila. I pray po na maging ganun din po tayo mga kapatid, na si Jesus po ang tumawag sa atin, si Jesus ang Diyos na tumawag sa atin na hindi mang-iiwan. Si Jesus ang Diyos na tumawag sa atin na hindi tayo pababayaan. Amen po. Si Jesus ay tinanggap mo sa buhay mo. So, kailangan makita po sa atin yung paninindigan mo na si Jesus ay Diyos sa buhay mo. Amen po. Alam niyo po, kung alam naman po natin yung buhay ni Apostol Pablo, nagpalutang-lutang sa dagat, 3 days and 3 nights. Hinampas, ninatigo, marami pong dinanan si Apostol Pablo. May isa nga pong man of God na binato hanggang sa mamatay. Bakit? Ipinagmamalaki niyang si Jesus ay Diyos na nakita niya sa kanya pong buhay. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay natin, makita ng Diyos sa atin. Kasi si Jesus, nung tayo na pinapanood ko yung Passion of the Christ, iniwan siya ng 12 apostol. Hindi siya nagawang ipaglaban. Natira siya mag-isa. Alam niyo po si Jesus, umanap siya ng isang pamilya na magsasabi sa kanya na siya ay Diyos sa buhay mo at gusto niyang patunayan to sa buhay mo. Amen po. Ayaw ng Diyos na lumayo ka sa Kanya. Ayaw ng Diyos na masira yung buhay mo. Ayaw ng Diyos.
Kaya nga alam niyo po mga kapatid, ang kayamanan natin sa mundo, hindi naman yung pera. Hindi naman yung naitayo mo. Hindi naman yung tahanan mo, hindi yung sakyan mo. Kundi ang kayamanan natin sa mundo ay si Jesus sa buhay po natin. Amen po. Sabi ko nga pala niyo po, nagturo po ako nung Sunday. Sabi ko hindi masama mag-invest. Mag-invest ka sa future mo, mag-invest ka sa kinabukasan mo, sa lahat ng aspekto ng buhay mo. Pero mas mahalaga pa rin mag-invest ka sa Panginoon. Mag-invest tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. At one day, yung ani natin, tayo ang makakaranas, makakalasap ng ani. Bakit? Kasi sa buhay mo, namumuhay ang Diyos na si Jesus. Amen po. Nawa po tayo po ay may natutunan. Nawa po tayo po ay may nakuha sa oras na to. Hindi ko na po ito pahabain pa. Alam ko po, lahat po tayo ay tinataas natin ang Diyos sa buhay po natin. Siya ang magpapala, Siya ang magpo-provide, Siya ang magbibigay ng kompletong kagalingan sa buhay natin. Bakit? Siya ay Diyos na kayang gumawa ng himala sa buhay natin. Amen po. So sa atin po, sa buhay natin, ipagmalaki natin na si Jesus ay Diyos sa pamilya natin. Huwag natin ikaya sa pamilya natin. Alam niyo po, pag sinabi mong Kristyano ka, ibig sabihin, ang Diyos ay tinataas mo sa buhay mo. Like Christ. Tama po. Huwag mong ikakaya ang Kristyano ka. Huwag mong ikakaya nagpe-pray ka. Huwag mong ikakaya nagbo-worship ka. Itaas mo ang Diyos sa buhay mo. Sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa mga taong nakapaligid sa iyo. Alam niyo po, darating yung time kapag umakyat ka sa langit, hindi ka ikakaya ng Diyos. Alam niyo po, sinabi ng Bible, kung ikakaya mo sa harapan ng mga tao, ikakaya rin kita sa harapan ng mga anghel. At alam niyo po, ipagmalaki natin si Jesus sa buhay natin. Bakit? Si Jesus, yung Diyos na nagligtas ng buhay mo. Si Jesus, yung nagligtas ng pamilya mo. Si Jesus, yung nagligtas sa kahirapan ng buhay. Ng buhay na naranasan mo. Si Jesus na nagligtas sa kahirapan. Si Jesus na nagligtas sa tanikalan ng kaaway sa buhay mo. Kaya wag mo siyang ikakaya sa buhay mo. Sapagkat hindi niya ikinahayang namatay sa krus. Para sa iyo, para sa akin. Alam ko po, lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo may kasalanan sa Diyos. Pero pinagmalaki tayo ng Diyos. Ginawa niyang lahat para tayo ay maligtas niya. Kasi yun yung pangako niya na gusto nating maranasan. Na one day darating yung time, makasama natin siya. Mga kapatid, in-encourage ko po kayo, kung ipagmamalaki mo si Jesus sa paanong paraan, ibahagi mo si Jesus sa ibang tao. Ibahagi mo si Kristo sa ibang tao. Hindi lang yung mga pagpapala, kundi yung mga pinagdadaanan mo, na nalagpasan mo, dahilan kasama mo si Jesus sa buhay mo. Amen po. So, ganyan na lang po ang gusto pong maibahagi po sa inyo. Nawa po ay may natutunan kayo. Nawa po ay may nakuha po kayo. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Kaya mo, Panginoon, ang buhay namin ay maging buhay na may magmamalaki ka. Sa ibang tao, hindi namin ikakaya. Dahil ikaw, Lord, yung natatanging, nag-ibig ng buhay namin. Ikaw yung Diyos na hindi tumalikod. Ikaw yung Diyos na kaya gawin lahat para kami ay maligtas. Para kami ay makalasap ng pagpapala na galing sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na ma-overcome namin yung bawat hinaan namin. Ano man yung pagdaanan namin, maitas ka pa rin sa buhay namin. Nagsasabi kami, ikaw pa rin ay mabuti sa buhay namin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa oras ito. Pagpalain mo ang bawat sa puso namin. Pinupuri ka namin, sinasamba, pinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sa buhay natin, lagi natin sabihin, ano man yung mangyari, in everything, give thanks. Dahil lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, sa Kanya po, ang kapurihan. Amen po. So, maraming pong salamat at God bless you po sa inyo pong lahat.